ay hatid sa inyo ng Pilnoni. Feel younger, feel better, be healthy. Sa lahat po ng mga naghahanap kung papaano po mas mapapalakas ang kanilang mga immune system, meron na pong sagot dyan. Ito po ay ang Philnoni dahil ang Philnoni ay isang mabisang immune booster. Depensa po ito sa mga viruses tulad ng COVID-19. Kaya palakasin na ang ating mga immune system ngayon din. Philnoni, panangga sa COVID-19. Bakit po? Kasi po itong Philnoni ay nagtataglay ng halos lahat ng kailangan na nutrients ng ating katawan, vitamins and minerals na kailangan po natin para mas mapalakas ang ating immune system. Dahil yung nga pong ating mga kinakain sa ngayon ay hindi kumpleto ng mga bitamina. So, Philnoni, panangga sa COVID-19. Uminom po ng Philnoni, 2 kutsara lamang o isang capsule 30 minutes bago mag-agahan o 30 minutes bago po maghapunan. Tawag po kayo sa 0977-820-5002 kung wala pong Mercury Drugstore na malapit sa inyo. Sa asensadong syudad, marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro! Tatalakay sa mga napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Buhay Metro! You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Buhay Metro. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Ako po si Aida Gonzalez, ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo kasama ang buong team ng Buhay Metro sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya tara na po, sabay-sabay tayong maglakbay. Enjoy natin ang paglalakbay na yan. Gawin nating tsuper ng ating buhay si Jesus. Gawin po natin siyang piloto ng ating buhay. Dahil kung ganun po ang ating makakagawian, sigurado, isa pa rin pong kaaya-aya, mapayapang destinasyon ang ating mararating kahit na may COVID-19. Ngayon po ay araw ng Friday, di ba? April 24. So, travel and wellness at iba pa ang tema ng ating usapan. So, ang kasama ko ngayon ay last Friday, si Pastor Jesse Gatdula ang ating nakasama. At ngayon, eto, blessed tayo dahil kasama natin siya sa studio at maitutuloy natin yung discussion na naputol last Friday. Tama ba tayo? Tama ba ako, Pastor Jesse? Hello, good afternoon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Sister Aida, at sa mga nakikinig ngayong hapon. Ayan, medyo malayo yata yung ayan, yung microphone natin. Ayan, yan, nilapit ko na. Thank you. So, Pastor Jesse, itutuloy natin yung ating topic, no? Pero bago yung ating discussion, syempre, bigay mo muna ang ating opening prayer. Manalangin po tayo, mga kapatid, kung saan nung kayo nandoon. Purihin ang Diyos. Yes. Salamat, Panginoon, na kayo po ang aming nirerespeto, minamahal. Yes. At sa araw na ito, nawa, Panginoon, maitaas ang iyong pangalan at anumang gusto ninyong mensaheng ipaabot sa mga kapatid namin, mga Pilipino, Yes. all over the world at lalo-lalo na sa aming bansang Pilipinas. Pagpalain ng aming mahal na presidente as he leads this country. Same thing with all departamento ng kanyang pamamahalaan. Maraming salamat ulit sa araw na ito. God of Abraham, Isaac, and Jacob, we bless you sa pangalan ni Yeshua, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Salamat, Pastor Jesse. At mamaya, magkukwentuhan tayo dun sa ating naudlot or naputol na usapan last Friday. So, exciting po mga kabuhay Metro ang ating discussion today. Kaya samahan nyo lang po kami, gawin nyo kaming background ng inyong mga tahanan. Kung kayo man po ay nagbabalak mag-siesta o di kaya naman ay nanananghalian pa lamang, late lunch sa mga oras na ito. O di kaya naman po ay kasalukuyan na nagbabalak magmerienda. Saan man po kayong dako ng daigdig ay sana po ay
samahan nyo kami, di ba? So, Brother Jesse, ano bang topic natin for today? Yung Pastor Jesse? nabitin nating usapan last week, binililisan ko nga, hindi pa tayo umabot sa 10-7 yung ating natapos. Siguro pwede nating i-review at bibigyan ko po ng, para maganda po yung usapan natin, na nakikita nyo kung nasaan po tayo, mangaroon po tayo ng parang acronym. Alright? Ito po yung 10 Commandments na pag-isipan po namin ni Pastor Jesse na ipaalala sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng tao dito sa daigdig dahil marami nang nakalimot dito. Oo nga po. Para pong ano yan nung bata po ako ng elementary, ang mataas na grade ko po yung Good Manners and Right Conduct. Anong tawag nun? GMRC. GMRC. Mukhang tinanggal na yun kaya ngayon ay nagbabarilan. Nung araw daw, mga problema ng mga estudyante, nagbabatuhan ng papel at ng bubble gum. Ngayon, ang binabato na ngayon, granada, barel, yan po ang nangyayari ngayon. Sapagkat kailangan ibalik ang moral issue, wala pong kinalaman po to sa religion, Catholic, Protestant, Muslim, ano man po ang religion nyo. Ito pong binigay na instruction ng Lord ay para sa lahat. Ano man ang belief mo, whether ikaw ay by grace or by law, ibabalance po natin ngayon po yan. So, nasa na tayo ngayon? Ayun. So, yun po at sa pagkakaalam po namin, ito ay itong topic na ito ay napapanahon sa ngayon dahil napakabigat po ng mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon dito sa pangyayari na ito na magkakaroon na ng bagong normal, di ba? Sabi nga, magkakaroon na ng bagong normal. Actually, yung normal kasi naman na nakagawian, yun yung normal na sa pananaw ng mundo. 'Di ba? Pero ang dapat naman sana na naging normal sa ating buhay ay yung inuuna natin ang Lord at kapag inuna natin 'yon, siguradong maayos yung ating magiging takbo ng ating buhay. So anyway, yan pong detalye ng mga usapan na yan ay antabayanan nyo. Pero sa ngayon, bigay muna natin ang ating food for the soul. Ang Food for the Soul ay hatid sa inyo ng Pilnoni. Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Gising, gising mga kabuhay Metro. Attention sa lahat po ng hindi pa rin nakakagawian ang pagbabasa ng kanilang manual ng buhay sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Patuloy po ang panghihikayat namin sa inyo. Patuloy po ang pagpapaalala namin sa inyo na hanggat hindi niyo po nakakagawian ang pagbabasa ng salita ng Diyos bago tayo sumagupa sa ating mga panibagong buhay, ay hindi po natin matatamasa yung kapayapaan, kagalakan na atin pong hinahanap. So ngayon pong araw na ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo na kwento ay may pamagat na maghintay. Ayan, saktong-sakto po ito dahil sa mga panahon na ito na mukhang marami na ang naiinip. Eto, makinig ka Kabuhay Metro dahil ako'y naniniwala na hindi aksidente na napapakinggan mo ang programang ito sa ngayon. Merong mensahe sa iyo si Lord, kaya makinig kang mabuti. Ang title po ulit ay Maghintay. Hinihintay na makahuli ng isda o hinihintay ang pagdating ng hangin para makapagpalipad ng saranggola o hinihintay na dumating ang Biyernes ng gabi. Ang lahat ay naghihintay. Iyan ang mga isinulat ni Dr. Seuss, isang kilalang manunulat ng mga aklat pambata. Punong-puno ng paghihintay ang buhay natin. Pero hindi nagmamadali ang Diyos. Ayon sa isang kasabihan, ang Diyos ay may sariling panahon at oras. Kaya nararapat sa atin ang maghintay. Mahirap para sa atin ang maghintay. Marami tayong makadama ng pagkainip, kabalisahan, at pagkabigo habang naghihintay. Bakit ba kailangan kong pakisamahan ang taong ito? Magtiis sa mahirap na trabaho, tanggapin ang ugali ng iba, makaranas ng isang malubhang karamdaman. Bakit hindi ako tinutulungan ng Diyos sa aking mga suliranin? Kabuhay Metro, yan ba ay isa sa mga tanong mo sa buhay? I'm sure tinatanong mo rin sa ngayon, bakit hindi pa
matapos itong COVID-19? Bakit hindi pa bumalik sa dating normal? Ito ang sagot ng Diyos. Maghintay ka at magtiwala sa mga gagawin ko sa buhay mo. Ang paghihintay sa kung ano ang plano ng Diyos ay isang magandang leksyon sa ating buhay. Dahil dito, natututo tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Sa paghihintay din ay nagiging matatag tayo, Kabuhay Metro, at natututong magtiwala sa nais ng Diyos para sa atin. Kahit pataliwas ito sa mga balak natin sa ating buhay. At yan po mismong mga salitang yan ay mababasa nyo sa Salmo, Kabanata 70, Talata 5. Kabuhay Metro, kahit pa mahirap para sa atin o sa atin ang maghintay, makadadama tayo ng pagpupuri at kaligayahan sa prosesong ito. At yan po ay nasa Talata 4. Habang naghihintay, mga tagapakinig, tayo ng may pag-asa. Makakaasa tayo na tutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Palagi siyang nasa tamang panahon. In short, Kabuhay Metro, ito yung buod ng kwento na aking binahagi sa iyo at ang aming panalangin. Ito ay huwag mo lamang papasukin sa kanang tenga at palabasin sa kaliwa. Manatili sana ito sa iyong puso at isipan at mapagsikapan mo na mai-apply ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama natin ang Diyos sa ating paghihintay. So yan po ang ating mga pagkaing espiritual para sa hapong ito. Matanong lang kita, Pastor Jesse, naranasan mo na ba sa buhay mo na maghintay? Ay, napaka-importante po yung maghintay. Kailangan talaga ng patient. Yung mga, kumbaga sa sinaing, pag hindi mo hinintay yung sinaing, either sunog or malata, kailangan hintayin mo ng tama. Perfect. Yes, correct. Very clear. So, ayan mga Kabuhay Metro, tamang-tama. Papasok po ang weekend pag nilay-nilayan po natin yan. At tamang-tama, may mga bago tayong narinig na instructions ngayon mula sa gobyerno na kung saan ang kailangan para mas maintindihan po natin yon ay matutuhan natin ang tinatawag na the art of waiting. God's timing is always perfect. Babalik po ang programang naghahatid ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Kasama ko si Brother Jesse, kaya dyan lang po kayo. Ang Food for the Soul ay nihatid sa inyo ng Pilnoni. Buhay Metro! Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. Sa City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank, member BankNet and PDIC. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-turn of plans ka ngayon na. DWIZ. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro! Ang malusog na katawan ay may masayang pamumuhay. Sabayan mo pa ng paglalakbay. Tuklasin ang magagandang puok na ating taglay. Wellness and Travel sa Buhay Metro.
Hello, my classmate Venus. Mamaya babatiin lang ulit kita. Hello, Venus. Andiyan siya sa California. So, nagbabalik po ang programa naghahatid sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Ayan, balik na tayo sa ating discussion na naputo last Friday, ang 10 utos ng Diyos. So, Brother Jesse, ayan, take it away. Saan tayo natapos doon? Pero siguro, para ma-refresh lang ulit yung ating mga kababayan na ngayon lamang ulit nakapag-tune in sa atin. Sige po, go ahead. Gusto ko po magbigay ng talata as may opening Bible verse. Sa Matthew 24:35, napakagandang pangako po ng Diyos to na sabi ng Panginoong Hesus, Heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. Nasa na yung mga sikat na artista noon, hindi na natin makita. Sapagkat sinabi talaga ng Bible yan na lahat ng bagay ay lilipas. Kung anong uso ngayon, nung unang araw po, hindi uso yung pantalon na punit. Pag may punit kang pantalon, mahirap ka ngayon. Pag may pantalon kang punit, mayaman ka. So, nagpabago-bago po yung takbo ng ating mundo. Pero ang salita ng Diyos, hindi po nawawala yung prinsipyo niya. At yan po ang ating tatalakayin ngayon, the importance of the principle of the Torah. Minsan parang utos na naman yan. Kaya ro tinapon ni Moises yung 10 utos, tinapon daw dahil puro utos. Hindi po utos yan. Instruction po yan. Kung meron ka pong gustong gamitin na bagay, katulad ng mga bagong cellphone ngayon, napakaraming advantage. Malaman mo kung ano yung mga pwede mong madiscover. Basahin mo yung manual. Ganon din sa salita ng Diyos. At nabanggit ko nga last time na para po itong dart, yung tinatawag na bullseye. Torah means hitting the mark. Pag hindi mo na-hit yung mark, nagkakasala talaga tayo. At ang Diyos naman maawain at pinapatawad niya tayo. Pero mas maganda po na ma-perfect natin. Sabi ni Panginoong Jesus, be perfect for our Heavenly Father is perfect. Tanong, perfect ba tayo? Hindi po. Kapag tayo imperfect, kailangan talaga natin ang grasya niya, kailangan natin yung awa niya. At the same token, meron po tayong goal, kumbaga sa dart na palagi po tayong jackpot o palagi po tayong bullseye. Sapagkat sinasabi ng Bible sa Joshua 1:8, ang aklat ng kautusan o the Torah ay ating pagbulay-bulayan commandment po to at tuwing kailan, araw at gabi. Minameditate ba natin ang Word of God every day o maghapon tayo sa Facebook o maghapon tayo sa cellphone o sa kotse o sa career natin? Pero pag pinagbulay-bulayan po, lalo ngayon na lockdown ang buong mundo, parang nagsyabat na rin tayo para pang nangaroon tayo ng time. Ang kalikasan, masayang masaya, walang pollution halos. Yung mga hindi nagkakasama sa bahay, masayang masaya yung mga anak, kasama nila yung tatay, nanay nila. At yan po ang positive na nangyari sa lockdown. At ang salita ng Diyos po ay makikita po natin ang prinsipyo niya. Okay, para hindi po tayo mawala, ready na ba kayo sa ating pag-aaral? Bago po yan, pwede ba akong bumati sa mga nakikinig at sa mga prayer partners natin? Hindi po ako makakapagsalita nang wala nagpipray sa akin. Kahit 2-3 lang ay napaka-malaking bagay na yun. As far as my hometown sa Sorsogon, ang aming governor doon, si Escudero, at yung kanyang asawa si Hart. Kamusta po kayo dyan? At of course, dito sa Manila and all parts of the world, lalo yung mga kamag-anak ko nakikinig ngayon sa San Francisco area. God bless you. So, may tanong ka, Sister Aida? Tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. So, siguro balikan mo lang yung, kasi pang number 8 na tayo, no? Pero siguro, briefly, yung unang na, 1 to 7. Ganito po, para hindi po tayo makalimot, bibigyan ko po kayo ng guides ha. Bibigyan ko kayo ng pangalan or acronym. Ang pangalan niya, Jeans. 4 na to para sa Diyos. Ang code name natin, acronym Jeans. J-I-N-S. Jeans. Yung middle ng commandment ng Lord, middle name niya, letter H. Alright? Ang kanyang surname o pilyedo niya, Muscle. M-A-S-L-C. Muscle. Para hindi nyo makalimutan. Kaya ko po natutunan, no, Sister Aida, meron po akong tanggap na letters sa Amerika na sabi, ang nakaka-memorize ng 10 commandments ay bibigyan ng $10 or 100, magkano bang halaga ng $10 ngayon? Times 50. 51. Alright, mga what? Mga 500. Okay. Biro mo, per dollar sino pala gusto ng sinabi ko. 500? God bless you. Okay. So, tinuruan ko yung mga estudyante ko, mga Sunday school. Alam niyo po, ang unang tinuruan ko, mga bata, dahil mahilig po ako sa mga childlike faith.
So hindi nila ma-absorb. Sabi ko, Lord, hindi sila mananalo ng $10. Binigyan ako ng acronym. At tong acronym na to, simula noon yan na po ang ginagamit ko, how to teach the Torah in a very simple way na sunod-sunod, hindi po bali-baliktad. Marami po dyan, pag nangaroon po tayo ng interview, memorize mo ba ang 10 Commandments? Bali-baliktad. Unang-unang sinasabi, huwag magnanakaw, huwag makikiapid. Yan ang top to answer. Pero ngayon po, sunod-sunod. Alright? Ready ka na ba? Yeah. Number Okay, one. Go ahead. J. Sino si J? Yan ay Jehovah or Elohim, yung creator. Ay, sabi ng Diyos sa mga anak niya, ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo. Itong Diyos na ito ay makapangyarihan Diyos na lumikha ng langit at lupa. He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning, He is the end. He is the great I am. Itong Diyos po nito ay letter J. You could say Yahuwah or Jesus. Isang Diyos lamang ang mamahalin natin. I, the Lord thy God. Number 2 commandments, letter I. Ano po yung I? Huwag sasamba sa American Idols, na paborito ko pong show sa Amerika yan eh. Kaya po hit na hit yan. Pero ang idols po natin, wala nang iba dapat kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? At marami pong modern idols ngayon, hindi santo na kinikriticize natin yung ibang religion. Ang number 1 santo ngayon, yung cellphone, television. Mayroon ako nakitang magandang example. Yung television daw, yung dalawang antena, sungay ng demonyo. Alright, yung kanyang kurdon, buntot daw ng demonyo yon. At yung pinapanood mo, yun yung katawan niya. Yan daw ang modern idols, di ba? Oo Okay, nga, di ba? that's Ang very cute, no? powerful. Number 3, N. Ano yung N na yan? Do not use the name of God in vain. Alam niyo po, hallowed be thy name. Sa Tagalog, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin dapat natin ang pangalan niya. Huwag natin gagamitin sa masamang bagay. Anong pangalan niya pag may sakit ka? Hebrew name niya, sabihin niyo, Rapa. Yan po. Rapa, God could heal you. Pag kulang ka sa pera, sa budget, ang pangalan niya ay Yahweh Jireh. God will provide. Napakaganda ng pangalan niya. Paborito kong pangalan niya, Shalom. Sabihin natin, Shalom. Peace. Lalo yung mga nag-aaway. Ngayon daw sa lockdown din ito, ang nabanggit ko to sa radio program nyo, na ang crime daw ngayon almost zero. Ang magnanakaw almost zero, pero yung nag-aaway daw sa bahay, magdahapon sila, napakarami. Huwag po kayo mag-aaway, lalo na pag nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi nyo, Shalom. Alright. So, hallowed be His name. Huwag natin gagamitin yung pangalan niya sa kasamaan. Alright, number 4 na tayo, letter S. Ano po yung letter S? Sasamba tayo sa araw ng Sabado, might be Linggo, o Biyernes, ano man ang araw ninyo, isang araw ang pahinga. Pero kung gusto nyo maging technical, sabi ni Webster Dictionary, Shabbat, Sabado talaga yan. Yan ang special day ni Lord. Pero importante po, magkaroon tayo ng rest, mag-reset, mag-refresh, at ma-restore tayo. Alright, 4 na yun para sa Diyos. Sister Aida, tuloy ba natin? May tanong ka? Yes, okay na yun. Pang-4 na yun. 4 na po. Okay, sige, mag-break muna tayo para ituloy natin yan, ha. So, nasa number 4 na tayo. Number 5 na tayo. Pagbalik po namin, nasa number 5 na. So hopefully mga Kabuhay Metro, nagte-take down po kayo ng notes. Kasi parang, yung pala po yun, importante na memoryado natin yun or alam natin yun sa pagkakasunod-sunod. Kasi ako, guilty ako doon nung binigyan ako ng exam ni Pastor Jesse. Andun yata ako. So, Hindi ka lang, sister. sa Mga pastor, mga bishop, mga apostle, tanungin mo, buhol-buhol. pero ngayon, after that encounter, ayan. So, naintindihan ko na po na importante pala yun na sunod-sunod. At napakalaking bagay nung binigay niyang acronym. Kaya rumihistro agad sa akin yung ibinigay niya na yun na aral sa akin. At hopefully, mga Kabuhay Metro, from now on, matandaan po natin yung acronym na binigay niya. Kasi sabi ko nga kanina, hindi aksidente, kapatid o Kabuhay Metro na nakikinig ka ngayon sa aming programa. Ito marahil ay pagkakataon or na hinihila ka na ni Lord or na magbalik loob. Dahil actually ito nga pong
COVID-19 na ito ay sinasabing wake-up call. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa daigdig. So, babalik po kami ni Pastor Jesse Gatdula. Hopefully, nai-inspire po namin kayo, nai-encourage namin kayo, at lalo kayong ginaganahan sa inyong mga pagmimerienda. Dan lang po kayo dahil babalik kami. Okay? Promise? Buhay Metro! Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Maabot na sa 20 residente ng Sampaloc sa Maynila ang naaresto ng mga otoridad sa unang gabi ng pagpapatupad ng hard lockdown sa nabanggit na distrito sa Maynila. Ayon kay Sampaloc Police Commander Lieutenant Colonel John Giaki, dinala mga naaresto sa mga barangay covered court na nagsisilbing detention facilities para sa mga lumalabag sa ECQ protocols. Ayon sa opisyal, doon nagpalipas na magdamag ang mga inaresto kung saan pinanood sila ng mga videos tungkol sa COVID-19 o coronavirus disease. Maguguntang nagpasya si City Mayor Isko Moreno na isailalim sa 48 oras na hard lockdown ng Sampaloc dahil sa mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa naturang lugar. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ko po, si Gilbert Perdes. Balitang kapakipakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Good deals happen only at Isuzu Gencars. Isuzu Gencars, after sales quality service. Isuzu Gencars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gencars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gencars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gencars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gencars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, abangan dito sa DWIC ang isang malayang talakayan tungkol sa negosyo, trabaho, mga benepisyo ng makabagong teknolohiya sa programang Mag-usap Tayo, kasama sina Monchet at Chris Laranio. Laging abangan tuwing Sabado dito sa DWIC 882. Mag-usap tayo. On the go, bisyo ay magserbisyo. Bagong programa dito sa DWIC. Mag-ahatid ng naibang mga balita at tunay na serbisyo sa kapwa. Sa inyo, Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi. Kasama si Ganit Oro. Abangan! DWIZ. Ang oras 2:37 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pilnoni. Feel younger, feel better, be healthy. At ngayon,
Balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro! Ang malusog na katawan ay may masayang pamumuhay. Sabayan mo pa ng paglalakbay. Tuklasin ang magagandang puok na ating taglay. Wellness and Travel sa Buhay Metro. Paano nyo raw po o paano nakakaapekto ang ating mga emotions sa ating katawan? Ito, pakinggan nyo mga kabuhay metro. Kapag tayo daw po'y nagagalit, pinapahina nito ang ating liver. Kapag daw po tayo'y sobrang nalulungkot o nagdadalamhati, ito po ay nagpapahina ng ating lungs. Kapag sobra naman daw po tayong nagwo-worry o nag-aalala, ito po ay nakakaapekto sa ating stomach. Nung isang araw, discussion lang natin po yung 'di ba, yung tungkol sa worry. Ganun din itong stress. Kapag stress naman daw po, sobra ang inyong katawan, ito po ay nagpapahina ng ating puso at ng ating isipan. Stress yun. At yung pagkatakot naman o fear, alam niyo po ba kung anong organ ang pinapahina nito sa ating katawan? Yan po ay ang ating kidney. So hopefully, yan po ay huwag niyo makalimutan, napaka-importante po ng aking mga ibinahaging yon, na kung gusto niyo pong maging healthy, ayun, hanggat maaari, iwasan niyo po yung mga ganong klase ng pakiramdam. Tama ba? Venus Pereira Bacud, classmate ko dyan sa may California, nagka-chika lang kami, iba talaga yung Facebook, no? So, anyway, hello, kwentuhan tayo one of these days. So, sige po mga kabuhay metro, ibalik natin ang ating pakikipagkwentuhan, ang pag-i-inform sa inyo, pag-i-encourage, pagpapaalam sa inyo, pagpapaalala, nito pong 10 utos ng Diyos. At kanina, na-discuss na po ni Pastor Jesse yung 4, nabigyan niya na ito ng acronym kung paano niyo mas maiintindihan at matatandaan. So, briefly, balikan natin. Number 5, letter H. So, tapos na po tayo sa 1 to 4. Ganito po yan para mas clear po, Ang greatest commandment talaga ng Panginoon sa New Testament, sinabi niya, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor. Pero po yan ay misinterpreted po yan. Ang loving God, 4 po yan. Love God, 1 to 4. Love your neighbor, 5 to 10. Pag hindi po natin na ituloy yan, sinamarize natin, ay may problema po. Kaya po ang ating talakay ngayon, natapos na po tayo sa 1 to 4, yung ating relationship sa Diyos, para po yung target relationship with God and relationship with your neighbor. Hindi lang maganda relationship mo sa Diyos at hindi maganda relationship mo sa tao, hindi rin balance po yun. Hindi naman puro tao ka na lang, puro happenings, nakakalimutan natin ang Diyos. Magkasama po yan. Clear po? Alright, number 5, letter H. Ano po yan? Sa tatay natin, honor your father and mother. Ang respeto nagsisimula sa pamilya mo. Amen po ba? Pag in-honor daw natin siya, Pastor, wala na akong tatay, nanay. Di kung wala ka ng tatay, nanay, sino na yan ang father and mother figure mo? Either your pastor, mga pulis, mga ano po yan, nasa authority po, presidente, ama ng bayan, ating mahal na presidente, i-honor natin, wag babastusin. Ako po isang bagay lang ako galit po Ako madali akong mapikon sa isang issue lang kabastusan. Sapagkat nirespeto tayo ng Diyos, kailangan magrespetohan tayo sa bawat isa. Amen po ba? Nag-enjoy ba kayo? So, number 6 hanggang 7, and then yung 8, mamaya may patutugtugin po tayo. May video clips po ako na gustong panoorin. Surprise sa inyo yan. Alright, number 6. Huwag papatay. Pastor, pinapatay ko lang pusa. Huwag pusa, bawal yan. Lamok or ipes. Pero sabi ng Panginoong Yesus, magalit ka lang para ka nang pumatay. So in other words, anger is danger. Pag may kaaway ka, para ka nang pumatay niyan. Alright, so ingatan po yung anger sapagkat hindi mo na kailangang mamarel. Sa Amerika po, pwede mong demanda ang tao, pakulong, ma-approve mo lang na meron siyang attempted murder. Attempt pa lang, pwede ka nang makulong. So tama ang ating Panginoon. Number 7, magandang topic to. Actually, kulang tayo last week Thou shall not commit what? Adultery.
o kabastusan. Sabi na Jesus sa Matthew 5, tumingin ka lang o nag-isip ka lang ng masama, may pagnanasa sa kapwa mo, ay para ka na nag-commit ng adultery. Ngayon, marami po nagsasabi, Pastor, iyan po ay nagkakasala na ako, mag-isip ka lang. Of course, lalo na kung nanonood ka ng mga bagay na kabastusan, katulad number one of the most hindi po tinatouch tong issue to, the sin of pornography. Sino po sa inyo nanonood ng pornography dyan? Alam ko, maraming nakataas ang kamay. Iba, hindi maitaas-taas. Umamin. Nahiya kayo. Ato po, let's be frank to one another. We are living in a very immoral world. Mamaya sa program ni Sister Lolet, i-discuss ko yung kingdoms of God na tumaas at bumaksak. Isa po yan ang common denominator kaya bumaksak tong nasyon na to ay yung immorality. The Roman Empire, bumaksak yan because of the immoral act ng mga tao. Masyado ng bastos, wala ng Delikadesa. pinapatulan kapatid, tatay, nanay, ganyan po ang Sa ating sa society ibang ngayon. sa Europe Opo. nga daw po parang ama at saka anak na eh. Yun na daw po yung nagiging problem ngayon doon. Kaya Kaya matinding commandment mental. number 7 is the sin very rampant ngayon. Mga may affair, mga pastor na mga pare, kahit mga clergy according to report, sa 10 nag-i-internet na clergy, 70% ay nasa pornography. Hindi po ako nagbabanal-banalan. Issue po yan na ang Diyos ang magpapalaya sa iyo. Hello, amen po ba? Ang ganda, marami pa sana akong ikakwento, baka kapusin tayo ng time. So, 7 na po yan. Genes, muscle, M, do not murder, A, do not commit adultery or immorality. So, number 8, sasagutin po yan ng ating senator, the late Senator Miriam Defensor, nung kinausap niya ang isang issue tungkol sa commandment number 8 and 9. Pakisagot nga ng ating late Senator Ma'am Defensor. Sige po. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? O, tama. Naniwala ka bang tama yon? Opo. And yet you steal. Anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment? You shall not tell a lie. Opo. Ngayon lang, sumaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself. Okay na. So, yung po 8 and 9 na dali ni Ma'am Defensor. Di ba? Pagnanakaw, number 8. Ang pagnanakaw po ay sasabihin niya, Pastor, ninanakaw ko lang ballpen at lapis at mga hair clip. Nagsisimula po yung mga big time na nakawan sa maliliit na bagay. Kaya po ngayon, napakaraming CCTV, Sister Aida. Ang purpose niyan para mahuli yung mga magnanakaw. At Pastor, meron akong miyembro sa Amerika, tumawag sa akin madaling araw dahil ang anak niya raw nahuli na nagnakaw sa sa isang department store, nahuli ng CCTV. Yung nakawan na po yan, kaya sabi ng Bible, wag mong gagawin sapagkat pag ikaw ang ninakawan, gusto mo bang manakawan kayo? Manakawan yung cellphone mo? Gusto mo mawala yung kotse mo? Hindi po pwede natin gawin po yun. So, ito pong pagnanakaw or corruption, kaya ang ganda ng Pilipinas sapagkat dinidiscuss na po natin ngayon ang anti-corruption. Commandment number 8 po yan. Number 9, yung mga fake news. Maraming fake news na lumalabas ngayon na deception. Commandment number 9 po yan. Hindi ba napaka-practical ng commandment ng Lord? Lahat na nangyayari sa mundo, sa kumpanya, ay violation of the Torah, kaya nangangaroon ng problema. Sino sa inyo gustong siraan kayo ng kapwa mo? Siraan yung dignity mo. Chismis ka, yan. Kasama po yan sa commandment number 9 sa mga chismoso at chismosa. Alam niyo po, meron daw kasabihan sa Saudi Arabia, pag nahuli ka nagnakaw, puputulin ang daliri mo. Pag nagchismis ka, puputulin ang dila mo. Kaya kung i-apply daw to sa church, baka pagsalubungin mo si Pastor, hello Pastor! Wala na, puro pipi na, marami ng cut yung kanilang dila.
So, mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Instruction po niya yan. Mag-enjoy ba kayo dito? Yes. So, muscle, murder, adultery, stealing, and lying. Last but not the least, ito pong letter C. Ano kaya magandang clue? Pastor, clue naman. Ano yung number 10? Something to do, kunyari, yung kapitbahay mo, may magandang karaoke. Aba, bumili ka rin ng karaoke. Kapitbahay mo, bumili ng kotse. Pabili ka rin ng kotse, ng utang ka hanggat hindi ka na makabayad. Dahil gusto mo lang ipagyabang at gusto mo lang makaganti. Ano pong tawag dyan? Inggit, competition, nagkokobet ka ng hindi sa'yo, o naiinggit ka. Diba napaka-practical ng Bible? Nung ako po ay nasa Amerika, ayayaman po nung kapitbahay ko ron. Tinataas ko lang ang kamay ko, Lord, salamat, binbless niyo yung kapitbahay ko. Ibe-bless niyo rin po ako. Kaya naman binibless niya ako ng Panginoon. Ang number one blessing ay spiritual blessing. Kaya sabi po sa Joshua 1:8, sa Tagalog, ang aklat ng kautusan ay ating pagbulay-bulayan. Parang MRI yan eh. Sine-check mo yung sarili mo. Lahat ng nakakabara sa tube, kailangan matanggal yan para ang blessing ng Lord tuloy-tuloy. Pag minededate nyo po yung Torah, makikita nyo bakit ganyan ang buhay nyo. Bakit ang tao, siguro palagi kang nangangaroon ka ng problema, hindi natutuloy yung mga breakthrough mo, maaring na disobey mo yung mga commandments ng Lord. So when you meditate on the day and night, lumilinis ka, Lord, nagkasala yata ako sa tao, nagalit ako, hingi ako ng tawad sa inyo, hingi rin ako ng tawad sa napagkasalaan ko. Kaya mga kapatid ko dito sa Pilipinas, I've been here since simula na nagbalik bayan ako rito noong 2010-11, I call that the Jubilee years, na ako talaga ay nakarinig sa Diyos na bumalik sa Pilipinas. You know, I've been in the ministry since 1973, October 1973, almost 47 years na po ako naglilingkod sa Diyos. Hindi po ako perfect, pero one thing I could really say with all of my heart, I love God with all of my heart, and I love His Torah, His Word, sapagkat, in other words, na nalilinis ka, sapagkat the Torah, when you do that in your prayer, nabalitaan ko Sister Aida, ang gumagawa nito si one of the well-known reformers sa church history, si pangalan niya, reformer na si Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Anyway, talking about Manny Pacquiao, I'd like to greet our senator. Na-meet ko po siya 7 years ago. Anniversary month ko po ngayon na na-meet siya. Kaya isa po yan sa nagpo-promote ng Joshua 1:8. Naalala ko si Manny Pacquiao bago mamigay ng pera yan eh. Joshua 1:8. Ang aklat ng kautusan ay ating pagbulay-bulayan, araw at gabi, sundin lahat ang mga sinasabi o nakasulat dito. Ang pangako ng Diyos, dalawa ron, pagiginhawain ang iyong buhay at mangaroon ka ng magandang wakas or good success. So yun po, Pastor Jesse, na-identify na natin, na-recite na natin yung 10 utos ng Diyos at hopefully manatili yun sa isipan ng ating mga tagapakinig. So, posible mga tanong ng iba na, pero every day, nagkakasala pa rin ang mga tao. So ano bang dapat nilang ginagawa sa ganon? Parang kasi ikaw naranasan mo nung nagrepent ka, sabi mo nga hindi ka naman perfect, ako hindi din naman ako perfect, but nararanasan natin ngayon yung buhay na payapa at yung lahat ng ating kailangan ay naibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito sinasabi natin na material things lahat, pero ibig sabihin kaya natin i-accept kung anong meron tayo. May life contentment tayo, ika nga. Amen. So, bakit hindi nararanasan ng mga tao yung ganong klase ng buhay? Nakalimot po tayo, masyado na tayong alam mo po, ang idols, maaring nalulun ka na sa business mo, sa ministry mo, pwede mo pong maging idols din ng ministry mo, at hindi ka nangaroon ng self-evaluation. Kaya maganda po yan yung the Torah or the instruction of God, para pong yung MRI. Nakikita mo, ang maganda nga ngayon ano pong sakit ko? Hindi ako magaling-galing. Nagpa-MRI itong taon to. Nakita sa MRI lahat ng sakit niya. Anong ginawa niya? Ginamot niya. Inayos niya hanggat siya'y humaba pa ang buhay niya. So, yan po ang commandments ng Lord is to remind us, ang mga Hudyo nga, 613 laws ang kanilang minememorize at the age of 12.
and at the age of 13 sa babae. Nakita ko po yan kinunan ko ng video clips. Ang rabay, magkatabi sila diyan, parang nagpipingpong. Commandment number 10, commandment number 100, 500, hanggang 600. Ganun po sila. Tayo nga, 10 commandments, balibaliktad pa. So, kaya po ang mga Hudyo, binless sila ng Lord, sila ang number 1 promoter ng technology, like Google, like Facebook. Pag nagmamaneho ka, naalala ko, one time nagmamaneho ko rito, wala pa masyado nakakaalam ng GPS Sabi ko, kumaliwa ka dyan sa Juan de la Cruz. Sabi, paano mo nalalaman yung kalye? Meron pala akong GPS. Yan po, galing sa kanilang mga technology yan. Bakit sila pinagpala ng technology? At the age of 12, 13, 613 commandments na po ang pinag-aaralan nila. Kaya napakagaling nila. Ayun. So, bago tayo magtapos, Pastor Jesse. So, ibig sabihin, ito ngayon na nangyaring COVID-19, lockdown. So, tingin mo, ito yung talagang wake-up call ito at para i-check nila yung kanilang, magpa-MRI sila. Yes. Mangaroon po tayo ng self-evaluation. Self-evaluation. At alam mo po, pag walang evaluation, yayabang ka. Ako bilang masikero, naalala ko, naging spoiled kami nung araw dahil pinapalapangan kami, galing-galing namin. Mas maganda pala yung kinokorek ka, nire-review ka. Pag wala na pong correction, wala ka na nagko-correct sa iyo ng kasalanan mo o pagmamali mo, lalaki ang ulo mo or lalaki ang sungay mo. Parang yung sa TV nga, yung sungay na dalawa. At mawawala ang kayabangan mo. Lahat po tayo nagkakasala, pero ang Word of God, the Word of God is perfect, converting the soul. It is the Word of God that wash away all our sins at magiging tuloy-tuloy ang blessing ng Lord. And then, Pastor Jesse, ibig sabihin, kung ang sagot naman nila hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos Every Sunday, nagsisimba ako. Every day, nagdadasal naman ako. But, so, okay ako, inuuna ko siya. Yun ba ibig sabihin ng inuuna natin ang Panginoon? Inuuna, sinabi ni Jesus, kung unahin mo ko, kung mahal mo ko, John 14:15, obey my commandments. So, binabalik pa rin tayo ng Panginoon. To sinabi mismo ni Jesus to sa John chapter 5. Kahit tinapos na ni Jesus lahat nating kasalanan, ay sinabi niya mismo, hindi ako napunta rito. Sa Matthew 5, basahin niyo po, para i-abolish ang commandments na binigay niya kay Moses, kundi pinulfill niya. At ang magandang turo ni Jesus, kung ituturo mo ang kanyang commandments, you will be called great in the kingdom of God. Bakit ang Israel great? Sapagkat 12 years old pa lang sila, 13 years old pa lang, pinaparating na sa kanila ang Torah. So I pray that our President Duterte at mga kabinete niyang naniniwala sa Torah ay ma-implement talaga ang commandments at yung golden rules. Hindi po ito puro utos, instruction for success. Okay. So, ibig sabihin, Pastor Jesse, when you say, unahin mo ako, put God first, sa lahat ng gagawin mo yun. So, kung negosyante ka, ang ibig sabihin nun, negosyante ka na sumusunod sa batas. Okay? Hindi ka kumukupit ng taxes. Yes. Nagpapasweldo ka ng tama sa mga empleyado mo. Hindi mo kinakamkam lahat ng malalaking tubo. 'Di ba? Tapos kung ikaw naman ay boss sa isang kumpanya, dapat ay alam mo kung paano mo mahalin ang iyong, dapat fair yung ini-implement mo doon. At kung ikaw naman ay kunyari ikaw ay driver, dapat sumusunod ka sa batas. Ibig sabihin doon, kasi kasi otherwise kung hindi ka susunod doon, naglalay ka noon, di ba? May sarili kang discarding ginagawa doon. May iba kang fina-follow ng mga instructions. Tama ba ako doon, Pastor Jesse? So, yun yung ibig sabihin, hindi yung mga religious rituals na ini-interpret natin na inuuna natin siya. Tama po. May palagi akong sinasabi niyan pag namatay na raw tayo sa kabilang buhay, pagpunta raw natin sa langit, hindi tatanong ng Diyos doon, anong religion mo? Katoliko ka ba? Protestante ka ba? Wala pong tanong na gano'n. Anong pinamuhay mo sa mundo? Ikaw ba'y nagmamahal sa Diyos? Ikaw ba'y nagmamahal sa kapwa-tao mo? Nilamangan mo ba yung kapwa mo? O nagsorry ka? Alam mo, mabait ang Diyos. Talaga yung grasya niya, narinig po natin tong mensaheng ito para ipatupad natin. Wala tong pagkakaiba sa traffic laws. Aaminin ko po, nung nasa Amerika ako, madalas ako magka-ticket po. Pag ako natitikitan,
kumukuha na lang ako ng examination sa schooling para nalalaman ko yung mga laws na hindi ko alam. Ang dami pala mga laws. Ganun din po tayo. Nagkakasala tayo pero maganda yung nag-adhere tayo para maging maluwag yung buhay natin, hindi puro sabit. Hello? Amen po ba? Love you. So dapat good citizen ka dito sa Yes, earth, opo. para maging good citizen ka rin sa heaven. Tama po. Ayan. So bago sa final word mo, 3 minutes na lang tayo. Mag-hello lang ako. Hello, Sis Malu Nishimura. Hi, Gilbert Kamasura. Hello, kamusta ka? Miss Rosario Ibanez. Hello po. Miss Marie Nishiyama. Hello. Hello, Chen Chen Ching. Hello, Coach Jerin. Hello, Direk Rose Salamangka. Hello din. Thank you sa panonood, Michael Anthony Oscan. And then, Sis Letty Lataw, hello din sa'yo. At Kabayan Rolly Clor, hello din sa'yo dyan sa Italy. At again, my classmate sa Central Escolar University, Venus Pereira. Kamusta ka dyan? Okay? So, chikahan tayo one of these days. Sige po, Pastor, final word mo sa ating mga Kabuhay Metro. I-meditate po natin yung Joshua 1:8 na paborito nga ni Brother Pacquiao at yung Joshua 1:9. Yan po ang panlaban natin sa COVID-19. Meron po akong isang kausap sa Sorsogon. Wala akong time i-share ngayon. Baka sa program na lang ni Sister Lolit. We will talk a lot of Bible prophecy, hinulaan ng araw, nangyayari ngayon at in the future. Yan po ang aming magiging topic ni Sister Lolit sa program din dito. Pero ang conclusion ko lang po, meditate on Joshua 1:8 at Joshua 1:9. Huwag daw tayong matakot sa nangyayari dito sa kapaligiran natin, sapagkat yan po ay inalaw ng Panginoon at para tama yung sinabi mo, matuto tayong maging patient, maghintay, sapagkat ang naghihintay, wait patiently and God will bring it to pass. So mahalin po natin siya ng buong puso natin. Pwede ba tayo magkaroon ng short prayer? Kung may time Ayan, tayo? yan na po, closing prayer natin. Sige po, go ahead, Sige Pastor. po, kumikit po tayo ngayon. Sabihin mo lang natin sa ating buong isipan, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako na sumunod sa iyong salita. Hindi ko po kaya to, pero I could do all things through Christ who strengthened me. Palakasin mo po ako na magmahal sa inyo, magmahal sa aking kapwa. The James H. Maslow Principle. Sa pangalan ni Jesus. Shalom. Amen. At kung Amen. gusto niyo po ng program, just call me or sa cellphone po, sa Facebook po, Jessie Estrella Gatdula. I'll be glad to be friends with you. At tawagan niyo po yung aking cellphone. Ready na kayo? 0917. Last week, ang dami hong nag-request ng Bible. Tuloy-tuloy po to. 0917-888, ang ganda ng gitna, 1540. Pag-text niyo po sa akin, ibibigay ko po sa inyo yung acronym at meron pa akong special message sa inyo. Love you. God bless you, Philippines. Jubilee, Philippines. Ayan, thank you, Pastor Jessie Gatdula. Hopefully, mga Kabuhay Metro ay manatili po sa inyong mga isipan, yung po mga ibinahagi namin sa inyo ngayong hapon na ito. Pero bago po kami tuloy-tuloy na magpaalam, ito pa ang isa kong gustong ipaalala sa inyo, mga Kabuhay Metro. Before you speak, let your words pass through 3 gates. Is it true? Is it necessary? Is it kind? So mga Kabuhay Metro, maraming salamat po sa inyong naging pagsubaybay. Salamat sa ating mga nakaagapay mula sa newsroom, sa social media. Judah Labado, Jess, thank you. Fred, thank you. Ganun din sa production, Miss Ayesha o Miss May, thank you sa inyong pag-alalay. Jeric Barreto, maraming salamat. Daniel, salamat din. At yung ating mga tropa mula sa engineering at sa transmitter. Again, maraming salamat po sa lahat ng ating mga Kabuhay Metro na tumutok po sa atin. Tuloy nyo lamang po yung pag-share ng ating programa para mas marami po tayong mabigyan ng liwanag, mas marami po tayong ma-inspire, mas marami po tayong ma-encourage. Dahil sa panahon na ito, kahit hindi po natin maibigay na tulong yung mga material, ito pong mga impormasyon, mga inspirasyon na pwede pong makapagpagaan sa mga pinagdadaanan po natin sa ngayon, malaking bagay na po yun. Nakakatulong na po tayo nun sa ating kapwa. At once again, inuulit ko po, hindi po para kami ay sumikat dito, hindi para sumikat yung aking mga panauhin.
ang amin pong itinataas dito sa programang Buhay Metro ay ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, sa ngalan po ni Brother Jesse Gatdula, ako po si Aida Gonzalez na nagsasabi sa inyo na abangan nyo si Sis Loli Acosta. Tuloy-tuloy nyo pong i-inspire ang inyong hapon na ito, kaya abangan nyo po siya dahil susunod na ang kanyang programang Sulong na Bayan. Ako naman po ay nagsasabi sa inyo na Kabuhay Metro, everything will be okay in God's perfect time. Bibiguin ka ng lahat pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Trust God and do good. Maraming salamat, magandang hapon. To God be the glory. Napasa